Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibit pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sipin pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. And Your Honor, please. Good evening and welcome to the program, Your Honor, please. 8 o'clock hanggang alas 10 ngayong gabi. And today is May 31st, the last day of the month of May. Bukas, Hunyo na. Nakakalahati na po tayo ng buwan. Wala pang nangyayari sa buhay natin. COVID pa rin. Gandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Ben Paipon sa ating Your Honor, please. Alright? And ngayong gabi po, medyo maselan po mga pag-uusapan natin.
sapagkat alam ninyo, naawa ako sa mga overseas Filipino workers po natin, lalong-lalo na yung mga papuntang Saudi Arabia. Alam po ninyo, napakasakit itong nangyari sa kanila, sa kanilang kagusto mabakunahan. Nagpabakuna na po ng Sinovac. Kaya ang problema po, hindi tinatanggap sa Saudi ang Sinovac. At kinakailangan dumaan po sila sa quarantine. Paano yung pagtratrabaho nila? Ito po'y matinding dago ko sa ating bansang Pilipinas. Sapagkat ipinagdukdukan sa atin ng ating gobyerno ang bakunang Sinovac ho. At wala naman po tayong magawa. Sapagkat utos ng Pangulo yun eh. Now, if you go to the United States with a vaccine na Sinovac o Sinopharm, Panginoon ko po, paano ka tatanggapin ho doon? Hindi nila kinikilala ang Sinovac at Sinopharm. Ito po ang pinakamalaking epekto ng pagpupumilit ng ating gobyerno na magpaturok tayo ng Sinovac. Kasi binigay daw pong libre at kinakailangan. Itanggapin ho natin. Utang na loob ng ating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ito ngayon ang sasapitin ng ating mga OFWs. Oh my goodness. Hindi ko na alam ho, mga kababayan, kung ano ang magiging solusyon ng ating gobyerno para makapaglakbay muli ang ating mga OFWs at makapagtrabaho. Ano ba gagawin nila ngayon? Magpaturok uli ng Pfizer? Magpaturok uli ng AstraZeneca? Is this possible? Any comment from health experts? Pwede po ba ninyong sabihin sa amin? Pagkatapos po mabakunahan ka ng Sinovac para makapunta ka sa Amerika, makapunta ka sa Saudi Arabia, magpapaturok ka uli ng AstraZeneca. Posible po ba ito? Dalawang bakuna sa loob ng 1 taon? O pwede po bang dumuble? Mukhang hindi po pwede ito, mga kababayan. Yung mix-mix lamang po, hindi po pwede. So there is a problem here. Malaking problema ito. Hindi po pangkaraniwan. Ito na lamang problema ng ating mga OFWs because of the pandemic. Maraming mga bansa na nag-i-issue ng kanilang mga border restrictions. Hindi po aware ang ating mga manggagawa ho dito, yung mga OFWs po natin. Wala man lamang pong ginagawang saklolo ng ating pamahalaan. Malaman po ng mga OFWs na sa airport na, dala-dala na po yung bagahe, only to find themselves, hey, go back to your house. Eto ho, mga kababayan, ang pinakamalaking pagkukulang ng ating gobyerno sa ngayon, bukod po dun sa ayuda, na hindi po naibibigay. Ang dami pong mga kababayan natin humihiyaw po, wala pa po silang ayuda dos. Matagal ng panahon ito, ayuda dos pa rin po ang pinag-uusapan. Nakalipas na ho yung ayuda 3. Wala pa rin ayuda 2. Ay, nako. Good evening, Josephine Roquero. Good evening po, Sir Ben Paipon and Miss Universe. Magandang gabi po. And Your Honor, please keep safe your family and take good care of your health. Blessed Monday. God bless always. God first. Ayan, sabi ni Josephine Roquero. We wish you the same. Josephine, magandang gabi sa iyo and your family. Ganon din po si Sir Willie Espiritu for your information. Padre, gandang gabi po de Mr. Pogi ng BSCC.
alas 8 ng umaga hanggang alas 9:30. Ayan. Bago si paring Silvaisa, eto muna si paring Willie Espiritu for your information. Monday to Friday. Eden Pedralves is watching. Classmate, good evening. How is the virus in Cagayan? Alex C. Aquino, partner. Gandang gabi, partner. Magandang gabi sa iyo at to all your the members of your family. Angelica Paz, happy Monday po, Sir Ben Paipon. Your Honor, please. And Madam Lynn, Miss Universe, more power, God bless, and keep safe po sa inyong lahat sa BSCC. Okay? Family. Yan ang pagbati ni Ma'am Angelica Paz. Gandang gabi po. Claro Ronnie. Kumusta, friend Ben? Mabuti naman, Claro. Klaro. Mabuting-mabuti ako, Padre. Ronnie, good evening. Ganon din po kay Mercedes Ong, Mang Mercy, good evening. Kuyang Boyet, magandang gabi po. Watching po si Kuyang Boyet. Good evening, Tatay Ben. Kokok Josie Pinuela, good evening, Sir Ben. Hello to all watching while driving in New Jersey. Wow, nagmamaneho po si Kokok. Ay, good evening, Kokok. Mukhang kamag-anak ko talaga ito, ano? Dionisio Poras, good evening, Sir Ben Paipon. Good evening. Mr. Poras, marami tayong pag-uusapan ngayon. Ready na po ninyo ang mga comments ninyo. Ramon Mendoza is also watching. Mon, magandang gabi po. Hindi na tayo nakapag-usap pero alam ko talagang dire-diretso na yung project mo, ha? Eve M. Ramos, good evening, Sir Ben. Your Honor, please. And Miss Universe. Bakit dyan sa Wuhan daw, Eve, dumadami po ang COVID cases? Tama po ba yan? Alright. Mga kaibigan, mga kabayan, yan muna ang mga pagbati ho natin sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Your Honor, Please. Alam po ninyo, nabanggit ko kanina yung mga OFWs natin. Naaawa po ako sapagkat nasa airport na sila. Hindi nila alam ang magagawin na nila. Bigla na lamang pauwiin muna sapagkat bawal pong lumipad papunto nga sa isang place of work nila abroad. Nakakaawa ho ito. Hindi basta-basta pera ang nawawala ho sa kanila. Bukod po doon sa pag-iisip, yun nai-stress sa mga unang-una, paano na lang kung hindi ako makarating sa tagdang oras ng aking arrival sa aking work of destination? What will happen to me if I arrive there late? Yan ang hindi naiisip ng ating pamahalaan eh. Yung mga gumagawa, yung mga nakatutok ho sa mga OFWs, dapat to dito talagang up to date. Hindi po yung nasa airport na ho yung OFWs. Hindi diskarga pa po sa aeroplano. Ayip naman ho ito. Pero meron po akong guest kanina ho sa kabilang himpinan sa Radyo Pilipino. Si Mr. Marcoleta. Ang sabi niya 57% ang pagbaba ng COVID cases sa Barangay Batandang Balara sa Quezon City because of the ivermectin. Ako naman ako talagang, anyway, pinakinggan ko at muntik na ako mapaniwala talaga. Na maayos po ang ivermectin. At sabi ko, bakit hindi nyo kasuhan ang FDA kung inaakala o ninyo lumiliban ito sa kanilang responsibilidad. Dereliction to duty. Yan ang, ayaw nilang pirmahan, ayaw nilang bigyan ng go signal ang ivermectin. Sabi ko, bakit hindi nyo kasuhan ang FDA kung talagang naniniwala ko? Pero hindi po yun ang usapan ho namin kanina. Ang usapan ho 57% down ang COVID cases dito sa Barangay Batandang Balara. Pero kanina ho sa balita ho ni Canoli,
sa ABS-CBN, napanood ko po eh. Nagla-lockdown po ang barangay Matandang Balara. Ibig sabihin, dumadami po ang kaso ng COVID dyan. Eh anong nangyari sa ivermectin? Congressman Marcoleta, sir. Barangay Matandang Balara. Bantay sarado na dahil sa COVID cases. That is the news kanina sa ABS-CBN. Baka naman fake news itong ABS-CBN at yung kay Marcoleta ang tama. O baka baliktad. Hindi ko na po alam yung mga taga-barangay Matandang Balara, if there is anybody listening to this program right now, kumusta po ba ang COVID cases dyan sa barangay Matandang Balara? I'd like to find out the truth. Baka nakikinig po si parang June Sarmiento. Tama? Yung kasama naman namin dito sa BSCC. Pwede bang pakitignan mo ang barangay Matandang Balara, Diliman? Pakisungkit mong alaman kung wala na talagang COVID dyan o kaya bumaba ng 57%. O baka naman tama yung balita ni Canoli kanina, na bantay sarado ang Matandang Balara because of the COVID cases. Ano kayong totoo dito? Alam ninyo mga kaibigan, wag nating paglaruan itong COVID na ito sapagkat hindi lamang po treacherous ito. Delikado ang COVID talaga mga kababayan. We do not know where this virus is coming from. Matakinon niyo, meron pong, ito, hindi po mababa ito. 6,684 new cases just today. O kahapon yata. Kahapon all over the Philippines po yan. Yan ang bilang ng mga new COVID cases na idagdag po sa 1,240,000. Ibig sabihin hindi bumababa. Ang COVID cases po, hindi bumababa po. So bakit tayo magluluwag? Bakit po papayag? Pati mga matatanda gusto nyo ipasubo na. Yung mga matatanda naman, kung nakapagbakuna na kayo, gusto rin yung lumipad. Wag na Diyan muna tayo, dito muna sa bahay. Pwede naman pag-alagala ka sa bakuran mo Pwede ka naman pag-alagala sa may pintuan yung sa gate mo Pwede ka naman maglakad-lakad. You do not have to go out. Di ba? Hindi ko naman ako, I'm also a senior citizen. I do not feel the pressure because I understand there is a problem. So I will have to cope up with the problem. Kung magpapa-stress ako dito sa pagkakakulong ko sa bahay, hindi ko maganda Masisira ang utak ko dito. Hindi You have to understand the problem, cope up with it, mag-design ka ng mga pamamaraan para hindi ka ma-stress. Ganun lang naman po ang buhay natin. Di ba? Pero yung isubo mo ang ating mga matatanda na, pakawalan mo na sila. Sige, nakapagbakuna na raw po yung bakuna mo natin, wala naman. Sinubak naman sinubak. Mukhang wala maniniwala Hindi nga tinatanggap ng ibang bansa po Anyway, nandyan nabakunahan na raw And sana naman po. Pero ito problema talaga Hindi ko maintindihan. Pwede po bang pabakuna ulit? Mukhang hindi na pwede Hindi na talaga po pwede. One vaccine lang. One vaccine. I don't know for how long. Pero mga kabayan, sa tingin ko one vaccine lamang po ito. For life. For the virus. COVID virus. Pwede ka naman magpabakuna ng iba pa. Pneumonia. Ayan. Polio. Pwede. Pero yung
kaparehong virus, baka hindi po pwede. Kaya itong Sinovac na ito, naku, Panginoon ko po. Paano kaya yung mga, hindi lamang mga manggagawa, ordinaryo mga mamayano natin, na naka-schedule papuntang Amerika, nakapagpabakuna ng Sinovac, ha? Ayaw tanggapin sa Amerika. Paano? May visa na. Ang buhay na ito. Ay, nako, napakahirap po. Ha? Napakahirap talaga. Anyway, sana po, I think tonight, magsasalita na naman po ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Ha? Bukod dun sa PDP laban, ha? Magsasalita tungkol dito sa mga pagluluwag ng ating economy. I do not know if they are going to open the economy already even at a time na hindi pa po tayo handa. Look, wala pa pong 5%, 3% ang nababakunahan sa mga Pilipino. Yung kompletong dose, dalawa. 1% pa lamang po sa mga senior citizens. Ang dami po natin. Yung herd immunity is a long shot, mga kababayan. Lalo na ngayon, nababalam ang pagdating ng mga bakuna. There is no definite date na postpone nga po yung iba eh. So pinaasa tayo na, eto darating na ho, second week of June, third week of June, last week of June. Ano bang totoo? Anong totoo, Mr. Galveser? Ano ba sabihin na lang yung totoo? Darating sa first week of July. July 4. Ayan. Ayos yan. Maghihintay po tayo. Hindi tayo umaasa. Bukas, makalawa, o makatlo. Hindi ho. July 4, hintayin mo, darating. Okay, ganun talaga. Di ba? Ay, nako. Pero, alam niyo mga kababayan, etong responde ng ating pamahalaan sa COVID cases, talagang napakalabo po. Walang organisasyon ng ating pamahalaan. Isipin po ninyo, Bayanihan 3, an appropriation of 405 billion pesos. Economic stimulus daw. Alam po nila na ang pagpa-file ng bill late na. Pero final pa rin, pinag-usapan pa rin sa Kongreso para hindi malaman ng tao na pinaglalaroan lang tayo. So anong sabi ni Mr. Soto sa President sa Senado? Magbabakasyon na po sila, hindi na nila maaasikaso ang Bayanihan 3. There is no way na mapag-usapan at maipasapa po ang Bayanihan 3. Which means, wala na talagang Bayanihan 3. Until next year. Meron pa naman daw pong mga natitirang mga hindi nagamit. Saan galing? SAP 1, SAP 2, SAP 3. Ayop. Nagastos na yun, Mr. Soto, sir. Nagastos na yun. Hindi na nga ibinigay eh. Ibinulsa na yun. Papaasahin mo pa kami. Papaasahin mo pa ang ating mga kababayan na walang-wala na nga po. Sa mga kababayan, Bayanihan 3, forget it. Wala na po. And there is no budget for the poor. Sa panahon na ito ng pandemic coming from the government. None. Huwag na ho kayong umasa. Yan ang pagmamahal sa inyo ng Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ho. Anong ibibigay ho nila ngayon? Ha? Ano ibibigay nila ngayon?
Umaasa po tayo na yung ipapasa nilang batas, Bayanihan 3, diyan manggagaling ang economic stimulus at tulong sa ating mga kababayan. Ipinasa po ng Kongreso. Pero hindi naman nakarating sa Senado sa takdang oras. Hanggang ngayon, hindi pa nakakarating ho doon. Paano nila ma-actionan yan? Magbabakasyon na ho sila. Kailan po sila babalik? Hindi ko na po alam. Pero ang Bayanihan 3, malabo na ho ito, mga kababayan. Malabo na po. As Chacha is also malabo. Mabuti pa yung Chacha talaga ho. Kahit hindi na pag-usapan ito, wag nang ipasa. Hindi naman po natin kailangan yan. Pero yung Bayanihan 3, itong kailangan po sana natin. Ang problema, ala na. So, anong gagawin nun natin? Sa bagay po, I think, yung pambili ng bakuna, naiutang na ho natin. May pera na ho dyan. Hindi ko lang alam kung talagang gagastusin po sa pagbili ng bakuna, pagbabayad sa bakuna. Pero mukhang merong agreement in advance of payment, di ba? So nabayaran na, marahil nabayaran na ho natin ang mga bakuna na darating ho dito sa atin. Maliban lang kung hindi pa nababayaran, kanya napupuspon. I don't know. Hindi ko alam kung anong totoo na ho dito, mga kababayan. Siguro si Rain Ramones, alam niya kung paano magbayad. Okay, sino nang nababayaran? Ay, nako talaga. Good evening, Mr. Ben Paipon, sabi ng classmate ko, si Eden Pedralves. Rain Ramones is also watching. Good evening, Rain. Eve M. Ramos, good evening, Sir Ben, Your Honor, please, and Miss Universe. Ganon. And good evening po sa pinakagwapo kong Tito Ben. Sabi ni Rain Ramones, Rain, kumusta ang pamilya, ha? I hope everything is okay with your family. Angel's Eye, good evening po, Your Honor, please, and Miss Universe. Blessed Monday evening, more power to your program. Andy Lauzon is watching. Good evening, Andy, and good morning, John, sa iyong kinararoonan sa ngayon. Okay? Mel, Rodelio Militante, Joe Estet, Isen Aljon, Tatabin, good evening, and God bless in Hungarian. Wow, talaga naman. Andrew Nio is also watching. Andrew, good evening. Norsi Hitalia, good evening po, sir. Magandang gabi. Armando Buddy Badillo. Buddy, my friend, how are you? From Sampaloc. Good evening. Buddy. Charlie Fry. Everything is okay now with Charlie Fry, ha? Okay. Magandang gabi, Tata Ben. Good evening, Charlie. Good evening. Good evening, friend. Ben Paipon, watching your program from Your Honor, please. Ingat lagi. God bless. Ayan, thank you. Los Unidos Venteos is watching. Good evening, Kabin. God bless. And Sir Ben, sabi ni Eve, dito po sa Guangzhou, nagsagawa ng massive swab testing since yesterday. Nagsara yung ibang school at establishment for swab testing. All ongoing face-to-face classes are using face masks. Out of 18 cases, 14 are asymptomatic. So the local government closed some public facilities. So mga kaibigan, even in China, meron pa ring problema sa COVID virus. Thank you very much, Eve, for that information from China mismo. May problema po ang COVID pa rin sa gawing Guangzhou. Guangzhou. Habang pinag-aaralan ng mga investigador at mga intelligence groups ng Amerika saan nang galing ang virus? Galing po ba sa animal ito, sa hayop? O galing po nakawala sa laboratory kung saan pinag-aaralan po ang COVID virus? Ayan.
COVID virus po mismo pinag-aaralan sa China ho nung kumalat itong virus na ito. But there is no evidence yet to prove na nakawala po sa laboratory ang virus. Neither is there any evidence na nanggaling po sa bat ang COVID virus na ito. So anong paniniwalaan natin? Wala pa po tayong dapat paniwalaan kung saan nanggaling ang COVID virus. Okay? Vilma Gomarad is also watching. Good evening. Close na din po ang international at domestic airports ng Guangdong Province. Oh my goodness. Yan ang kadagdagang balita ni Eve M. Ramos. Meron akong nakikitang magandang nangyayari dito sa studio ko ngayon. Oh, pero bago kayo mag-alala. Sobra kasi ang init dito eh. Sobrang init, okay? Alright. Si Vilma Gomarad is watching. Dionisio Porras, dapat na bayaran ng gobyerno ang danyos na nagawa nila sa OFW at singilin nila ang komunistang inchik dahil sa Sinovac vaccine. Malaking problema yan sa mga kababayan nating OFW. Mr. Porras, that is what I'm trying to say. Hindi ordinaryong problema ito para sa ating mga manggagawa. Pantakin ho ninyo. How many days ang quarantine? 14 days? 14 days na walang sweldo? Kahit babayaran po ng employer na. Kasi yan naman ang sabi ng Saudi Arabia ngayon. Babayaran na nila yung gagastusin sa quarantine. Paano yung 14 na araw na hindi magtratrabaho pa? Wala pa rin sweldo yun. Oh. Yan, tama si Mr. Porras. Dapat abunuhan po ng gobyerno mga ito sapagkat unang-una ho. Bigla-bigla kung magdesisyon ito eh. Suspension of the travel to so places. Ito yung ibang mga bansa ho. Hindi matutuloy yung mga OFWs natin dahil nandyan na ho sila sa airport. Nakahanda na ho yung bagahin nila. Nakahanda na lahat. Ha? Ayun ho, hindi matutuloy. Bakit hindi po nagbibigay ng advance notice ang ating pamahalaan through our government agencies concerned sa OFWs ho? The response of this government dito sa COVID cases ho, mga kaibigan, dito sa pandemyang ito ay napakababa. Unfortunately ho, napakababa. Napakababa. Ay, nako talaga. Ben Santos is watching. Magandang gabi po, Ben. Tokayo, good evening. Tata Ben, kumusta ka na? Ito po, nakapagpabakunan na rin po ako. Pero salamat po sa Diyos. Pwede akong pumunta sa Amerika ho. AstraZeneca ang tinuro ko sa akin. Salamat po dun sa Malabon sapagkat doon ako sumilong eh. Kay Mayor Len at saka si Paring Bong. Thank you very much, partners. Ha? Ayan. Tapos yung doktor na nagtumingin ho sa akin sabi niya, dalawang pagpipilian po ninyo dito, sir. Ha? AstraZeneca at Sinovac. Sabi ko, anong magaling sa akin? 73 na ako. Sabi niya, binilugan po niya yung AstraZeneca. Eto bagay sa iyo. Thank you very much. Alright. Okay, ha? Ayun, naka-AstraZeneca na po ako, pero 1 dose pa lang. Lilian Gabriel, blessed Monday po, Tata Ben. Miss Universe, stay safe and healthy. God bless us all and God first. Christine is also watching. Good evening, Christine. Marie Clado watching. At ganon din si Sunny Baguio watching. Then Save Love watching and listening from Catalunan Grande, Davao City. Mukhang dumadami ang COVID dyan sa Davao City din. Ha? Mukhang nadadagdagan ang COVID cases dyan sa Davao.
at yung Southern Philippines Medical Center, yung pinakamalaking hospital dyan sa Davao City, mukhang overwhelmed na ho. Oh, mukhang overwhelmed na. Oh, grabe naman po yan. Ano ba yung balita ho dito? Southern Philippines Medical Center is now overwhelmed. Davao City has COVID surge. May surge ang COVID dyan sa Davao. Pero nagtataka po ang ibang mga taga Davao kasi Davao is not only Davao City. May Davao de Oro, may Davao del Sur, Davao del Norte. Oh? Yung mga ibang bahagi ng Davao, wala hong surge ng COVID. Bakit dito lang sa Davao City? Nagtataka po sila. Nagtataka po ang marami. Bakit sa Davao City lamang po nagkakaroon ng surge of the virus? Sabi, iba sa iba, ala. Dito sa Davao, dami. Inday Sara, magpaliwanag ko kayo, ma'am. Ano bang meron dyan sa Davao na pinuputakti ho kayo ng COVID cases? Sa iba, yung surroundings po ninyo sa Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro. Di ba meron pang Davao de Oro? O yun, wala naman daw pong surge. Bakit sa Davao City? Marami. ICU and isolation beds in critical level na. Ayun, in critical level ang mga ICU and isolation beds dyan sa Southern Philippines Medical Center. Clomar Renalin, Mel Rodelio Militante, sa palagay ko, ang pagtaas ng kaso ng COVID dito sa ating bansa ay di sana natin isisilagi sa pamahalaan. Dapat kasabay ng panawagan sa ating pamahalaan, isabay din nating panawagan sa taong bayan. Ayun. Tama naman, Mel, no? Kailangan isama natin ang taong bayan. Walang disiplina yung pa ang reklamador. Yung mga walang disiplina reklamador. Ang ibang Pinoy kasi pasaway. Parang kung kailan pinipigilan, saka naman gustong magwala at makawala. Salbahe ka, Mel. Bakit inilagay mo pa yun? Abuti na lang hindi ka binasa. Anyway, tama ho yun. Pero more than ever, our government should be ready at all times. Hindi yung proactive Yung bang naggagawa lamang ng paraan pagkatapos na yung may nangyari na. Hindi na foresee ang mga events. Hindi po nila pinag-aralan mabuti. Ano ba talaga ang dapat dito sa dito sa COVID na ito? Is it lockdown lamang ho? Hindi po talaga ginagawa yung pag-testing tracing. Simula't simula pa po. Yan ang talagang kailangang isagawa ng ating pamahalaan. Pero there is no extensive, massive testing. Bakit? Wala ho silang gamit. Sunny Baguio. Hindi, si Glomar Renalin muna. Good evening po, Sir Ben Paipon. Inaantabayanan ko po parati ang mapanood kayo lagi. Love, love, love. Lalo na po usaping Ola. Alam ko po marami na po kayo natutulungan. May ipahatid ang aming inaing. Ayan. Love. O yun. Sandali ha. Seymour. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Thank you very much, Glomar. Huwag kayong mag-alala. Pinag-aaralan mo namin talaga itong problema po ninyo. At meron na kaming ginagawa. At nagkausap din ho kami ni Mr. Perfecto Bordalio. Hindi pa nasundan. Pero I think we have to really move fast at magsampa na tayo ng kaso sa National Privacy Commission. Terry, gawin na natin yan. Sunny Baguio, good evening, Tito Ben. Masyadong mabagal at walang aksyon ang mga namumuno. Ayan.
Sa totoo lang, iyan ang problema po natin. Puro politika na po ang nasa utak ng ating mga ay, hindi naman po demonyo. Yung ating mga opisyalis ho ngayon, malapit na ho ang eleksyon. Ha? Puro politika na ho ang pinag-uusapan ngayon. Wala nang COVID. Tingnan ho ninyo, Bayanihan 3. Ala na ho. Oh? Wala na talaga. I wonder what is going to happen. Mag-o-open tayo ng economy without an economic stimulus. Wow! Really? Talaga naman ho ang ating pamahalaan. Ha? Palaging huli. Pero kung magsalita, akala mo magagaling. Wala naman pong binatbat. Huh? COVID cases. Dito po sa Asia ho, mga kabayan, kulelat po ang Pilipinas. Tayo ang pinakahuli sa bakuna. Hindi pa po tayo nakaka-5% yata sa ating populasyon. Mukhang Vietnam, tapos na ho. Malaysia, tapos na ho yata sila eh. Pare-pareho lang naman ho tayo eh. Pero bakit ho dito sa atin? Kaya sinasabi ko po eh. Hindi po natin pinapagandaan ang ating kalusugan po eh. Hindi ho tayo nag-iisip ng bakuna na i-manufacture, i-produce. Hindi tayo nag-iisip na maggawa ng sarili nating gamot. Ang dami ho nating raw materials ho dito ng gamot. Anong ginagawa ng DOST? Department of Science and Technology. What have they been doing after all these years? After all the huge budget na binigay ho sa kanila. Ano po bang pinag-aaralan? Bakit wala ho? Wala ang kalusugan. Oh, nakapagtataka ho ito. Oh, tingnan nyo niyo itong Department of Agriculture, ha? Ang ating mga magsasaka, meron silang mga harvest na mga kalabasa po ngayon. Kalabasa lang, ha? Pero tingnan nyo ninyo. Binabarat po sila ng mga mamimili. Yung mga magtitinda sa mga palengke, binabarat po sila. May suporta po ba ang Department of Agriculture dito sa mga magsasakawan natin? Wala po eh. Pinababayaan ang ating mga magsasaka. Pinababayaan, mabubulok ang kalabasa ho nila. Is this the kind of government that we have? Mabuti pa nga ho, meron tayong mga community pantries ho. Meron pong mga nagmamalasakit natin mga kababayan. Binibili na po nila ito mga produce ng ating mga magsasaka at dinadala po sa community pantries. These are private organizations responding to the COVID crisis po, pandemic. Pero anong ginagawa ng ating gobyerno? Ayan. Ha? Anong ginagawa ng ating gobyerno? Wala. Ayop talaga, oh. Roxanne Jane Glomar. Good evening po. Sir Ben, good evening. Eve M. Ramos, so far, maganda po ang aksyon ng local government dito para maagapan po talaga ang pagdami ng cases. You know, yan ang dapat po talaga. Dito sa atin, hindi pa po tapos ang virus. Hindi pa po tapos ang COVID. Pakakawalan na naman ang taong bayan. Then we will have another surge. Ayop talaga. Oh, kasi sabi ng mga economic managers natin, nalulugi na tayo. Kailan pa tayo hindi nalugi? Nagkaroon po na tayo ng Great Depression sapagkat tuloy-tuloy ang depression month by month. Oh. Mag-iisang taon na ho tayo, ho, mga kaibigan, under depression. Pagka yan ay nagkatuloy-tuloy, Great Depression na po ang tawag ko dyan. Grabe talaga ito. Then, Osel Vidlove, today positive Davao Region 248, May 31, 2021. City 114, De Oro 43, Oriental 41, 41 del Norte, 20 Occidental, o Del Sur 14 lang.
Oh. So makikita ho ninyo, ang laki ng diferensya sa lungsod, Davao, 114. Okay? Davao de Oro, 43. Oriental, 41. Del Norte, 20. Occidental, 16. Del Sur, 14. Hindi ko nabanggit yung marami pa pala mga Davao, mga parte ng Davao. Merong De Oro, Oriental, Del Norte, Occidental, Del Sur. Bukod ho dun sa city mismo. City ho, overwhelmed na po ang kanilang ICU beds. Ang kanilang hospital. Ay, nako talaga. So, sana ho, Madam Sara, it's your birthday, ha? Happy birthday, Madam. Pero sana pagkukulan ninyo ng pansin ang Davao sapagkat marami ang nagsasabi bakit po sa lungsod mas marami po ang COVID. Yung iba, kakonti lang. Alam po ba yung sabi ng iba? Yung ibang sa Davao, hindi po makasalanan. Anyway, pag-aalas 9 na ho, ang oras ho natin sa buong Pilipinas. Josephine Tale Dilioses. Sir Ben, good evening po. Ilang araw di ako nakapanood. Ngayon, late pa. More power to your program. Keep safe always. Huwag ka mag-alala. Josephine, you are always in our hearts, no? Thank you very much for watching the program. All right. Okay? Bayanihan 3 sa Agosto na raw po. Galing talaga ng gobyerno natin. Pero sa tingin ko ito, wala na ho. Next budget na lang ito. Next budgeting na lamang ho ito. Alright, mga kababayan, sandali lang, ha? Gusto ko pag-usapan nun natin. Etong PDP Laban as a political party of the president. Alam naman po ninyo, hindi naman talaga PDP Laban itong Pangulo natin. At hindi po nag-seminar ho ito. Ibinigay ho sa kanya in silver platter ang partido ho. Okay? Ginawan po ng PDP Laban talaga ng paraan para magamit po ni Mr. Duterte ang partido. Nanalo ho. Ngayon, nagkaletse-letse na ho ang PDP Laban ulit. Meron silang pagpupulong dito sa Cebu ngayong araw na ito. Hindi nakadalo ang chairman. Chairman is the president. Hindi dumalo ang presidente, Coco Pimentel. Dati yun, ha? At saka si Manny Pacquiao. Hindi po dumalo. In other words, hindi naman po breakdown ito. Pero may namumuong hindi tama ho sa partido. I don't know kung ito po ay normal sa partido pagkapapalapit na po ang halalan at pumipili po sila ng kakandidato. Pero para gamitin po ang partido PDP Laban with all the principles involved and conviction of its members who have undergone BSc, yung Basic Seminar Workshop po, hindi po yata maganda na magagamit uli itong partido PDP Laban, partido PDP Laban. I remember nung unang panahon na gamitin po ito, nanalo nga po yung presidente. Pero yung partido after that, wasak. Okay? Bumangon. Nasumpungan ho si Rodrigo Duterte. Ayun, nabuhay na uli. Ngayon, mamamatay na naman po. I wonder ho, pagdating ho ng panahon, manalo si Sara, halimbawa ho, PDP Laban ang dinalang partido. Do you think partido PDP Laban will still be the party after that? Baka naman hugpong pagbabago na ho. At makalimutan na naman ang partido PDP Laban.
mga members ho ng Partido PDP Laban, alam ko pong meron kayong prinsipyo sa buhay. Matindi ho ang paniniwala po ninyo sa prinsipyo ng ang ating partido. I say ating partido because nanggali na I took up the basic seminary for membership. Dumaan ho ako dyan. 3 araw po. I know the principles involved. Nangihinayang po ako. What happens to PDP after Duterte leaves office? Ngayon, gagawin po siyang vice president. Mukhang ano na to, ha? Mukhang, anong tawag ko dito? Mukhang dibdiban na ho ito, mga kababayan. Dibdiban na ho ito. Kasi ang Pangulong Duterte, magba-vice president. Sino kaya ang presidente ho nito? Will it be Sara or Bongo? Or Manny Pacquiao? Mukhang hindi na si Manny Pacquiao eh. Oh? Now, will Manny Pacquiao? Etong masakit to dito eh. Madi-divide po ang PDP Laban. There will be the faction of Manny Pacquiao and then the faction of Sara Duterte. If Sara Duterte will be using the PDP Laban. Pero, sino ang magiging pangulo ni Rodrigo Duterte ho if he runs for vice president? Sa tingin ho ninyo, Bongo? Tatanggapin po ba ng taong bayan ang caregiver ng Pangulong Rodrigo Duterte? Tatanggapin po ba ng taong bayan ang mag-ama, Sara Duterte at Pangulong Duterte, to run in tandem for 2022? Anong klase ho ito, mga kababayan? Nagkakamot na ako ng ulo eh. Hindi ko maintindihan. Jack Mawatan dito yun. Huh? Romy Nepomuceno is watching. Sir Ben, musta na po? Kayo, miss ko na programa ninyo. Romy of BOC, MMC. I know, Romy. Magandang gabi sa iyo. And I wish let us revive the good old days. Alam niyo, nandyan, at one point in my lifetime, nag-executive director ako dyan sa Barangay Operations Center ng Metro Manila Commission. And Romy Nepomuceno as well as the others were part of the team. So, magandang gabi sa iyo, Romy, ha? Kwentuhan mo ako sa mga nangyayari ngayon dyan. Mon Naral is also watching from Canada. Mon, magandang gabi po sa iyo and to your family. Okay? Gusto kong makarinig ng mga balita tungkol dyan sa Metro Manila Commission nung araw. Pero ngayon, MMDA na. Meron pa bang natitira sa mga kababayan natin, mga kasama natin sa BOC noon? Romy, mukhang wala na. No? Mukhang wala na. Matagal ng panahon eh. Nag-retire na lahat. Okay. Mau Ad. Good evening, Mau. Happy listening. Magandang gabi po. And sana all is well with you and the family. Okay? Good evening. So, what happens to the PDP Laban after Duterte leaves office? Halimbawa ho, manalo sila. Andip. Sara Duterte at saka si Digong. Do you think they will retain the PDP Laban as their party after they win? Sa tingin ko ho, hindi na ho. Papalitan ho yan. Because it's not their own. Ginagamit lang kung vehikulo for convenience po. Ito masakit po sa akin as a basic member ho ng PDP Laban. Ginagamit lamang po tayo para isulong ang kanilang mga vested interest. Hindi po yung prinsipyo ng ating partido PDP Laban na pambayan talaga ito. Where is participatory democracy sa meeting dyan sa Cebu ho, mga kababayan? Pangunahin pong polisiya ng partido ho,
participatory democracy. Hindi dapat ho magdedesisyon ng Pangulo ng partido na sa kanya lang. O tingnan nun ninyo, hindi man lang kinonsulta ang presidente ng partido nung ituloy pa rin yung meeting na yan. But the president, hindi cancel to suspend the meeting. Wala ho sa lugar yung pagpapatawag po eh. See? Tingnan nun ninyo ginagawa nila sa partido ho ngayon. Mga miyembro natin, mga kababayan ko, mga PDP laban, wherever you are, mag-isip-isip po kayo. Let us not allow our party again to be used by unscrupulous politicians who have no interest para sa bayan, kundi kanilang personal interest. I'm sorry, I do not intend to break up the party, Hindi po. Pero naaawa ho ako sa talagang matitino at mga may conviction, may prinsipyo ng mga members of the Partido PDP Laban. Alam ko po marami pa po sila at nagwawalang tibon lamang because wala silang kapangyarihan. Pero these are the real patriots. Ito yung talagang nationalistic. Ito yung lalaban po para idepensa ho natin ang ating soberanidad. Hindi man sila kumikibo. Sila po ang kukuha ng itak at ititindig ang ating soberanidad. Okay? Tumpak po. Hidden and vested interest po siguro. Malamang. Ayan. Wala naman pong iba eh. Vested interest talaga eh. Ano ba naman yan, Tata Ben? Sabi ni Mel. Pati ba naman yung pagkakaroon ng pagdami ng kaso sa Davao, issue pa din. Kung wala mang COVID case sa lugar nila, bakit di nilang sila magpasalamat dahil walang COVID case? Hindi ganyan eh. Nagtataka ho ang mga tao. Bakit sa ibang mga lugar within Davao province, hindi po malala ang issue ng COVID. Ang Southern Philippines Medical Center nga po puno na, overwhelmed. Pero sa ibang mga surrounding areas, wala. What is happening? Metro Manila, tingnan nyo, kalaki-laking area ho ito. Plus, Cavite, Batangas, Bulacan, Laguna. Diba? 4 pang mga probinsya ko yan. Nung nagka-COVID, ayan, sama-sama po eh. Kasi isang bayan. Pero sa Davao, naiiba. Hindi ko maintindihan. Bakit sa Davao City nga lamang nagkakaroon? Ayan ang hinahanap ko, Mel. I'm not insinuating at anything. Pero, bakit po sa Davao lamang po dumadami o nagsisorts ang COVID? Romy Nepomuceno, wala na po yung iba, nasa ibang bansa na. At yung iba naman, kinuha na ni Lord. Pero may contact pa rin kami ng mga taga-BOC. Meron ba kayong group chat? Gusto ko sanang makasama sa group chat. Romy, gawan mo ng paraan, mag-group chat tayo para magkakwento-kwentuhan man lamang ho tayo. I would like to join that group kasi alam niyo matatalino, magagaling yung mga napunta ho sa akin noon mga kababayan. And wala pong vested interest sa kanilang mga puso. Kaya natutuwa ako sa grupo na yon. Thank you very much, Romy. Gawa ka nga ng paraan para magkaroon tayo ng communication lines with each other, among each other. Okay, Romy Nepomuceno ng formerly BOC, Barangay Operations Center ng Metro Manila Commission. Wala na po yun ngayon at MMDA na po na punta na po sa puro traffic at environmental ang Metro Manila Development Authority. Mercy Ong, Kuya Ben, sana tumakbo si Sir Mel
ng kapitan doon sa kanila. Wag na lang. Ha? Baka maubos ang kanyang mga pananim sa bakuran niya. Rebecca Pascual is watching. Good evening. Ma'am Rebecca, magandang gabi po sa inyo. Okay? All right ho. Dalangin na lamang po natin na ang Partido PDP Laban will stop being used solely by politicians who have no interest in helping the real Filipino people. Gagamitin lamang po ang partido para sa kanilang pansariling kapakanan. I think hindi tama ho ito. Hindi tama po ito. Kanya nananawagan ako sa ating dating mga kasama sa PDP Laban to really magkaroon tayo ng pag-aaral uli. Saan ba napupunta ngayon ang ating partido? Ginagamit po ba para sa kapakanan ng taong bayan? O ginagamit po lamang para sa pansarili? I think this should be studied properly para sa ganun. Makinabang naman po ang mga taong bayan sa pamamagitan po ng tunay na partido PDP Laban. Okay? Gwen Marie Aquino, hello Sir Ben, Your Honor, watching from Pangasinan. Always akong nanonood sa inyo. Oh, thank you very much, Gwen. Maraming salamat. Okay? And continue to please comment also. Mag-comment po kayo sa mga pinag-uusapan natin. Sali ho kayo dito. This is our program. Wag po kayong mahiya. Okay? Wag po kayong mahiya. Josephine Roquero is also watching. Magandang gabi po, Josephine. Magandang gabi po. Okay? And then, all right. Now, eto ho, mga kababayan. Ito, obserbasyon ko lang ito, ha. This has something to do with the Philippines also. But more of the world. Ang kabuuan po ng mundo natin. Matatandaan po ninyo kamakailan lamang, nagkaroon po ng balita na merong isang eroplano na pinalabag sa Belarus. Oh. Ang sabi po, may bomba sa eroplano. Pero meron palang kalaban dun sa eroplano ng Pangulo ng Belarus. Ito sa Europe po ito, mga kababayan. No? At doon, pinalapag po sa airport ng Belarus. Pagkatapos, ayun, hinijack na ho yung eroplano. Inuli po yung kalaban na politiko. Pinakulong na. Hanggang ngayon po, walang ibang bansa na pwedeng makialam. At walang makapagbigay ng solusyon. Bakit po hinijack? At bakit pumapayag po ang ibang bansa na magkaroon ng ganyang uri ng krimen? Pero hindi lamang po yun ang nangyayari ho. That can only happen because the government of Belarus is also authoritarian. Ibig sabihin, one-man rule. Wala pong batas sa kanila kung hindi yung batas ng Pangulo. O let's take a look at Russia today. Another authoritarian government ho, where the leader is only Putin. Oh, si Putin ho. Putin na. Oh. Anong ginagawa ng Russia ho? Walang ginagawa kundi manghak. Manggulo. Ginugulo ang eleksyon ng Amerika. Panahon ni Trump. Nagkaibigan po yung si Putin at saka si Trump kanya ho. Mga kababayan. Pati eleksyon ng Amerika, nakialam ang mga Russians. At wala hong investigasyon hanggang ngayon. Bakit po parang natatakot ho ang ibang mga democratic countries na harapin
ang totoong hamon nitong mga authoritarian governments na ito. I'm telling you, ito yung hamon ng mga democratic countries dapat, oh, na huwag payagan na ganito mangyayari. O tingnan po ninyo, hindi lamang yan, Belarus, Russia, may China ho. Anong ginagawa ng China sa kanyang mga kapitbahay? Sa Pilipinas ho, mga kaibigan. Hindi na po ito unti-unti. Lantaran na pong inaagaw ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. So, they are grabbing our territories with impunity. That is Russia ho, because authoritarian din po eh. Authoritarian po eh. Sino po ang sisita sa kanila? O ito, dito sa ating bansa ho, mga kababayan. Drug campaign ng Pangulong Duterte. Ilang libo na po ang mga namamatay under the drug war of the President. Kahit anong pang sabihin ng mga taga-Europe, America, human rights violations and so on and so forth, United Nations po, Duterte claims, bakit kayo nakikialam? Ha? Bakit kayo nakikialam? Bansa ko ito. Yan si Pangulong Duterte. Bansa ko ito. Sundalo ko ito. Pulis ko ito. Anak ng pating talaga ho. And then, lately ho, mga kababayan, Myanmar. Nagkudita ho dyan. Militar na po ang namamahala. Yung mga maka-democratic people, pinakulong. At marami na pong pinapatay. Pero, bakit wala ho tumutulong sa Myanmar? Yung Miss Universe candidate po nila ng Myanmar, nakiusap po doon sa pageant mismo. Save Myanmar from the military. Ngayon po, nasa Amerika, under asylum na po yata ng Amerika. Hindi na po makauwi sa kanilang sariling bansa. Pero may nag-take over po ang militar. Tanong ko po dito, mga kababayan, under these authoritarian rulers, who's gonna stop all these bastards? Who's going to stop them? Baka naman po sabihin na naman po ng mga kababayan natin wag ninyong pakialaman yan. Magkakaroon tayo na mapipilitan tayong mapasok sa digmaan. Pero this is precisely what we are talking about, mga kaibigan. Kapag pinabayaan po natin na maghari ang kasamaan, maghahari nga po. It takes good men to fight evil. Teritoryo po natin, inaagaw po ng China. Bakit po tayo makikipagkaibigan sa nang-aagaw ng ating teritoryo? Bakit po natin pinapayagan ang ibang mga bansa to impose, yung mga military rulers po nila, to impose what they want? Kahit labag po sa batas, Russia ho, mga kaibigan. Wala hong ginawa ang Russia kundi magpalapad ng kanyang teritoryo. Parang China rin ho. Hindi ko alam. Darating yung panahon, itong dalawang ito mag-aaway, maglalaban. Baka yung kanilang mga interest will magkakaroon po ng pagtatagpo one way or the other. I hope it will come very soon. Sila po mag-aaway. Then, watching and listening from Catalunan Grande, Davao City. Okay? Tapos na lahat yan, no? Okay. 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 Sige. Okay, Arreglado. Yan. Okay. Go.
Aha. Okay, sige. Yan. Elisa Patino. Elisa Patino, good evening, Sir Ben. I'm watching your program. God bless. Okay? Thumbs up. Okay? Sana ho, yung mga ganitong thumbs up po, pagsang-ayon sa mga ginagawa natin. Pagdating ng araw, na kailangan po natin kumilos na nagkakaisa. Yung bang meron tayong gagawin talaga for our country, not for ourselves, no? For our country, to save ourselves from tyrants, from authoritarianism. Sana magkaisa po tayo at ibangon mo natin ang ating bansa. Ibangon mo natin sapagkat hindi na tama ito. Hindi tama ang nangyayari dito po sa ating bansa sa ngayon. Gloria Meriles Gundran is watching. Ito, die-hard PDP laban ho ito, mga kababayan. Si Gloria Gundran ng Sampaloc, Manila. Tell our friends, huwag po kayong papayag na gagamitin muli ng mga politiko ang partido natin for themselves, no? Hindi naman po talaga para sa bayan, kung hindi para sa kanilang sarili. Okay? Sana ho, magkakausap din tayo, Mare, Gloria. Matagal na ho kami hindi nagkikita, pero alam niyo mga kababayan, mga miyembro ng Partido PDP Laban, meron silang mga pinagsamahan. Hindi po yung hindi po yung pera, hindi po yung kundi prinsipyo. Tama yung kaisipan nila, pambayan naman. Nagkakaisa po. Kaya yung relationship po ng mga tunay na miyembro ng PDP Laban ho, kahit patagal na ho silang hindi nagkikita, kung magkita po yan at saka nagkakausap, parang magkakapatid. Dahil meron silang parang sinumpaang gagawin ng sama-sama. And that is what I like with the party. Hindi po nagbabago yung talagang die-hard na mga PDP Laban. Glo, good evening sa iyo. And please, ipunin mo yung mga matitinong mga PDP Laban members at magkikita tayong muli. Eve M. Ramos, magandang gabi muli sa iyo. Good evening. All right. Nako, 24 na minuto na po. Makalipas ang alas 9 ng gabi. Mamaya po, meron tayong mga makakausap na mga biktima po ng online lending. Hindi pa po tapos ang problema ko na ito. Matindi po ito. Matindi po ito. Kailangan lamang po ayusin natin. No? Alright. So, pinag-aaralan na namin ni Mr. Bordalio kung anong dapat po dito para sa inyo. Okay? Makatulong po kami ng mabuti, maayos ang problema at mahuli po itong mga nagpapakulo at nagsasagawa ng mga pang-aapi, pang-aabuso sa inyo dyan. Alright? Okay. Si Elisa Patino. Okay. Alright po, mga kabayan, ito po, pag-uusapan nun natin mabuti po. Itong PDP Laban kasi masyadong mahalaga sa buhay ko po ito Because nag-trainer din po ako dito for a while. Sa Manila po kami At sila Nene Pimentel mismo, Jojo Binay, ang nagbigay po ng seminar po sa amin. Joey Lina. Yan. Sila Joey Lina. Nawala na po si Kanen
I only wish that he were still alive. He's still alive today. Pero sa tingin ko, pagka buhay pa po si Nene, hindi rin po siya papayag na mahahati-hati ang PDP laban muli. Pinagsama na nga po yan PDP at saka laban. Pinagsama na ho yan Pinagsama nila Ninoy Aquino at Nene Pimentel. PDP ang kay Nene, laban naman po kay Ninoy Aquino. Kaya PDP laban. That was the time of Marcos na. So ito ho mga kababayan, yan na po ang PDP laban. May prinsipyo po talaga ito. May conviction ng mga tao ho rito. Pero napasok po ito kasi ng mga members have not gone through the basic seminar training. Hindi po, mga politiko na talaga. Ito na yung pumasok in silver platter ho. Sila ngayon ang nagtatamasa na naman ng kapangyarihan sa partido. Sila po ang nakalagay. Nakalagay po sa mga pwesto-pwesto ho. Buhay na ito. Yung mga original PDP laban members, ibibihira ho sa kanila. Dahil kung yung iba naman napasok na ho, mga kaibigan, nakalimutan na ho nila ang prinsipyo ng PDP laban at pangunahin na ho sila. Diyos ko po, gumagawa ng kawalangyaan sa kanilang mga tanggapan. I hope, sana ho, magbago na ho at mabalik po ang prinsipyo talaga ng PDP laban. Alam po ninyo, yung si paring Doy del Castillo is an avid member of the PDP laban. Ayan, si paring Doy del Castillo. Marami pa po tayong mga talagang nagmamahal po talaga sa partido at ayaw nila magamit po ng politiko. Hindi naman sa kasi yung partido naman po para sa politika talaga. Pero yung kapag sinabing nagamit ng politiko yung vested interest, yung politiko dapat yung may interest po na makatulong sa kanyang kababayan. Pero nawawala po pagka nasa pwesto na kanya nakalulungkot po nakalulungkot po na nangyayari po. Eto. Alright mga kababayan po, 9:30 na po, makikipag-usap po tayo sa mga biktima po ng online lending and financing. Ito po yung mga victims of loan sharks na pinangungunahan po ni Mr. Perfecto Bordalio. Makakausap po natin si Romel. Romel, magandang gabi po. Magandang gabi po, Sir Ben. Si Romel po ito. Yes, taga saan po si Romel? Nandito po ako ngayon nakabase sa Butuan, sa Mindanao. Mindanao. Okay. Yes, sir. Opo. Alright. Kasi po, nagtatrabaho po ako sa hotel. Kaya lang po, nung nagkaroon ng pandemic, nagsara po yung hotel namin. Na-survive ko naman po. Kaya lang ho, sir. Ang tagal na ho. 2019 pa yung problema natin. 2020 pa yung problema natin sa pandemic. Hanggang umabot ng 2021. Napilitan po akong lumapit sa mga online loan applications. Maganda naman po sa rin pagbayad ko. Usually 1 day early o pinakamatagal na po yung araw mismo. Kaya lang po, sir, dumating yung point na na-delay din po yung bayad sa akin sa project. Sir, araw pa lang po ng due date, binigyan nila ako ng cut-off ng alas 3. Ayun pala, bago doon sa alas 3 na yun, nagte-text blast na. Nako. Pati ho yung boss ko, yung general manager, yung may-ari ng kumpanya, mga estudyante ko po sa college, sir, pinagte-text po ng mga OLA. Grabe naman. Ginawan din po ako ng GC. Winawasak yung reputasyon ko, pati ho mga kaibigan ko nga matatalik, nagagalit na ho sa akin dahil ang ginawa ko pala ng OLA na to, hinak ho yung phone book ko. Hindi ko naman nung ginawang character reference yung isang kaibigan ko, yung boss ko, yung kapatid ko, pati yun, tinetext nila ng mga masasamang salita. Nako, talaga naman. So anong nangyari na? Ngayon, sir, wala pa rin nung hinto. Kanina po latest, nakita ako nung general manager, isa ho sa may-ari. Pati yung isang may-ari din namin, yung vice president.
hindi pa raw sila tinitigilan, pati po sa website at advertisement ng school, pinapahit, binabastos ako ng mga online loan apps. Bali, ang ginawa ko po ngayon, Sir Ben, nilalakad ko pa ho yung mga kailangan papeles. Nag-file na po kasi ako sa National Privacy Commission at saka sa PNP Cybercrime dito sa Butuan City. Okay. Tapos nagpa-assist din po ako sa Public Attorney's Office kasi ho, gipit talaga tayo, sir. Tama lang naman yun, tama yun. mag- Oo. Opo, lumapit po ako. Yung nga po ang payo nila na nakasuhan po kasi nga unfair debt collection practices. Tapos yung nakalimutan ko po yung sinabi doon ko sa privacy saka yung grave threats and harassment. Actually, kinokondolence na nga po, papatayin daw yung mga anak ko. Kinokondolence na ako, nangihingi na ng abuloy sa mga Facebook friends ko, ginawan pa ako ng GC. Para sa kakarampot lang ho na in-approve nilang loan, nag-loan po ako ng 3.5, bang makukuha mo na lang ho doon, 1.9. Okay. Talagang 1.9, wawasakin yung pagkatao mo. Yan lang bang nautang mo sa kanila? May mga ilang loan apps lang po ako nautangan, sir. Kaya lang po, grabe yung makasingil. Oo. Grabe pong mali yung paniningil ho nila, hindi ho talaga makatao. Yan ang tinatawag na unfair debt collection. Opo. At Tapos, pagkatapos... sir, go ahead. opo. Yung pong iba, sir, na nag-gather ko na kasi in-screenshot ko po, dito po tinitreaten ako, nasisirain ako sa Facebook, sa trabaho ko, ganyan-ganyan. Bukas nga po, babalik ako sa PAW kasi magpapanotaryo po ako. Sana po, matulungan din ako ng National Privacy Commission. Kasi talagang may mga estudyante ako mismo, mga bata, sir, mga college students, pati sila, ginugulo ng mga text blast ng mga OLA na to. Ay, salbahe. Saan ka nag-file? Meron bang, may branch ang National Privacy Commission dyan sa Butuan? Nag-email po ako, sir. Sa, email lang po ako. dito sa headquarters, sa Manila? Sa headquarters po, sir. Nasagot naman po sila, sir, agad. Okay. Sige. Yun nga lang po, sir, ang pinagdarasal ko, sana ho mapakinggan. Babayaran ko naman, sir, yung pinagkakautangan ko. Kaya lang dun sa mga malulupit na threats, mag-usap muna po tayo sa batas bago ko sila bayaran. Tama yun. I think that's right. Opo, sana po kung ano po bang maipapayo niyo, sir, sa akin, kasama rin noon ng mga daang-daang biktima ng OLA na ito. Meron pa bang ibang mga victims dyan sa Butuan? Sa Butuan, sir, wala na po akong kilala, pero sa FB group, meron po yung mga nakaka-chat ko po na sobrang nadi-depress na nga rin. Actually, dinanas ko rin po yan noon, na-depress ako, kaya lang, nung nagpunta ako ng PNP, nagpunta ako ng PAW, ng PNP, medyo naliwanagan ako. Tapos po, nakita ko dun sa pinamumuna ni Sir Perfecto Bordallo. Naliwanagan ako. Kaya ngayon, pag may natatanggap akong threats, dinadagdag ko na lang po sa evidence. Oo, dapat idagdag na lang sa evidence yan. Saka wag ka nang matakot sa mga death threats nila dahil hindi naman talaga ginagawa. Opo, sir. Opo. Meron akong ginawang video. Baka pwede mong pasadahan minsan, para matulungan po kayo pangasagot sa mga katanungan ng ating mga victims dito. Opo, salamat po, sir. Opo. Pwede mong puntaan sa YouTube ni Ben Paipon, no? Merong YouTube channel si Ben, ang inyong lingkod. Nandyan yung video natin. Pwede mong tignan. At the same time, kung nandyan na po sa National Privacy Commission, did you file a formal complaint? Ano po, sir? Nag-file na po ako sa National Privacy Commission. Ngayon, Okay. sir, kulang So pa po formal pala yung complaint yan. papeles. Pero hindi ka nagpunta ng personal. Hindi po, sir. Through email lang po. Kasi Okay. po nasa Butuan ako sa ngayon. Pero taga Manila po talaga ako. Tagalog ako. But kaya will lang you po, be coming here for hearings sa mga ganyan? Meron naman pong consent to e-hearing sila, electronic hearing. Dadaluhan ko po yun, sir. Pagkatapos po, kung kinakailangan pong lumawas ako ng Manila, magpapatulong po ako sa mga kaibigan ko para makaluwas po ako. Kasi sir, hindi ako papayag na
Winaksak na nga nila ako, hindi pa Oo. ba ako lalaban? Okay, ganito Romel, no? Ibigay mo dito sa PA ko yung complete name and address mo. Opo. Kailan mo final yung complaint sa National Privacy Commission at susubukan kong ma-check with the commissioner himself para Naku, matutukan ng todo-todo, ha? naku po, salamat po Sir Ben. Naku, salamat po sa mga katulad niya na tumutulong sa amin ng mga biktima. Tututukan natin ito. If send mo sa akin yung full name mo, kung ano yung ginamit mo doon talaga, doon sa pagpa-file. Opo. And Opo. then some details about the filing, and then I will take it Opo. up with the commissioner himself, si Mr. Liboro. Opo. Okay? Kahit po yung mga ini-screenshot ko po at Yes. in-scan, ipapadala ko po sa inyo po. Opo. Para Opo. may paliwanag ko rin kay Mr. Liboro kung anong nangyayari na talaga. Alam ko marami nang nagpa-file ng cases because we have been drumming up this already. Yung mga naging biktima nito, lakas loob na mag-file. Because there is, Opo. hindi natin ma-action na nito, hindi ma-action na ng gobyerno ito hanggat walang nagpa-file ng kaso. And I appreciate what you have done, Romel. Kahit nasa butuan ka na, at least na-email mo na, meron ka ng kaso na naka-file dyan sa National Opo. Privacy Commission. Dahil ito ang talagang nakatutok dito sa kasong ito eh. The National Privacy Commission. Nandyan yung Opo. paglabag sa unfair debt collection eh. At saka yung panghihiya, paggamit ng mga private details about the loan, nag-loan. Lahat ay Opo. paglabag sa batas ito eh. Under the National Opo. Privacy Act. So, tama po ito, Amel. I-send mo sa akin yung ibang details, yung full name mo. Ha? Okay? Opo, maraming salamat po Sir Ben. Maraming salamat po sa oras. No problem. Pagpalain po kayo and more power Sir Ben. Thank you very much. Ha? Stay safe at manalig palagi sa Panginoon. Ha? Romel? Opo Sir. Okay. Opo Sir. Sige, salamat ha. Okay, thank you very Salamat much. po. Good night, good night. Good night po. Alright. Ayan, si Romel. Tama po yung kanyang ginawa. Mag-file na ako kayo ng complaint dito sa National Privacy Commission. I will try to talk with the commissioner again. At itatanong ko po yung mga personal claims po ninyo, yung mga complaints po ninyo with them. At patututukan ho natin ang mga reklamong ito sapagkat kailangan naman talaga tutukan na ho ito. Even the National Bureau of Investigation ay nagkakandak na rin po ng kanilang mga sariling investigation because claims have already been filed, complaints have been filed with the National Bureau of Investigation. Hopefully within this week, we will have an update from the National Bureau of Investigation sa unang final po nating kaso sa kanila. Ito ay Seven Stag International at itong online loan sharks. Okay? Areglado. Si Mel Rodelio Militante, lahat po ng mga nangyayari di lang sa ating bansa, maging sa ibang bansa, tulad ng di pagkakaunawaan ng bawat bansa, pagkakaroon ng pandemya sa buong mundo, mga nararanasang paglindol, malakas na pagyanig, madalas na bagyo at pagbaha sa iba't ibang panig ng mundo. Lahat ng yan ay nakatakda. Kaya ang pinakamalakas na panlaban dyan panalangin sa ating poong may kapal. Ano pang masasabi ko dyan? Pero alam niyo mga kabayan, ayaw po ng Panginoon na puro tayo panalangin lang. Especially if we are government officials who are tasked to do something para maiwasan natin itong pasanin dahil sa COVID. God wants us to do something for ourselves. Gamitin natin ang yung ibinigay ng Panginoon na faculties. May sarili tayong utak, may mata, may kamay, may paa.
Lahat to ng faculties meron no tayo. For what? Para gumawa ng bagay na naayon po sa kagustuhan ng Diyos. Hindi po pwede. Diyos lamang ang gagawa ng lahat po para sa atin. Hindi po pwede ho. Hindi papayag ang ating Panginoon Diyos yan. Hindi ko sinasabing wag ho tayo magtiwala ho sa Kanya. Magtiwala tayo at the same time gawin ho natin ang dapat ho natin gawin bilang Kanyang mga mamamayan. Anak ng Diyos. Pero kung lahat na lamang iaasa ho natin sa ating Panginoong Diyos, baka murahin ho tayo ng Panginoon. Hindi naman yun ang sinabi ko sa inyo. Gawin ninyo ang magagawa ninyo. Ako, I'll take the rest. Di ba yan ang sabi ng Panginoon sa atin? Kaya nga pinananawagan ho natin ang mga government officials ho natin to double up with their work. Maging maging tapat to naman sa kanilang mga tungkulin at mga responsibilidad, obligasyon sa taong bayan. Katulad yan, kung hindi tayo magrereklamo laban dito sa mga online na ito, pahuhuli po ba ng Panginoong Diyos sa mga ito? Hindi. Kasi wala dito eh. Tayo ang inalagay ng Panginoon na gumawa ng bagay na tama para sa tao. Tayo ang magreklamo, hindi po ang Panginoong Diyos ang magrereklamo para sa atin. Perfecto, Bordalio, sir. Sorry Perry. Salute to you, Sir Ben. Mag-usap na tayo, Padre, bukas. Tignan natin yung mga yung mga biktima pa. Na dadalhin natin sa National Privacy Commission. Siguro, ready na ako dito. I will be ready to join you kung magpupunta ho tayo sa National Privacy Commission. Okay? Peping Aknar Fibats. Okay? Good evening, sir. Your Honor, please stay safe. Take care. More power to your program. Ayan, si Peping Aknar. Mga bago ito. Hindi ko ngayon ko lamang nababasa ang inyong mga pangalan. At I hope nasa mabuting kalagayan kayong palagi sa mga panahon na ito na meron tayong pandemya. I'm very very particular ho dito sa paggampan ho natin ng ating sariling mga obligasyones sa buhay. Yung paggampan ho natin ng paglilingkod sa ating kapwa. Okay? Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos eh. Gumawa ho tayo ng mga bagay-bagay para sa ganon. Tulungan tayo. Lalo tayong tutulungan ng ating Panginoong Diyos pagka nakikita yung gumagalaw ho tayo. Pero kung nakatungang nga lamang ho tayo, nag-aantay po tayo ng bayabas na mahulog sa bunganga ho natin, hindi maganda ho yun. Okay? Jomay Maymar, good evening. Hello po, Sir Ben. Good evening po. Good evening. Hindi pa kami nag-uusap muli nitong ating sekretaryo ng DAR. Pero magkakasalubong din kami niyan, partner. Huwag ka mag-alala. And hindi ko nakakalimutan yung problema po ninyo dyan. Lalo-lalo sa tatay. Balita ko may nabasa akong resibo binigay ng provincial government sa bail. Pwede na po ba yung provincial government mag-issue ng receipt para sa bail? Hindi po ba ang korte mag-issue niyan? Ay, nako talaga. Baka naman niloloko na lamang ko kayo dyan. Pakitignan lamang, Maymar. Pakitignan. Hindi ako makapaniwala eh. Alright, meron pa tayong isang OLA victim na kakausapin po. Si Mama Mia. Yes po. Mia, good evening. Mia, good evening. Good evening po, sir. Magandang gabi po. Good evening po. Saan man po kayo tumatawag?
Opo. Saan? Anong bayan po kayo nakatira? Dito po sa Dagupan, Pangasinan po. Wow, malapit-lapit. Maraming bangus po dyan. Oh, Mia, Opo. may trabaho pa ba? Online seller po ako, sir. Ay, online seller. May sariling pamilya naman. Meron po. Okay. Sige. Okay, ano naman ang naging karanasan mo, Mia? Ay, ganito po kasi yan, sir. Last January po, ngayong taon lang po ito, nakahiram po ako sa OLA. Kauna-unahang OLA ko po is online Pilipinas loan. At Mm. saka po yung fast cash. Oo. Fast Opo. cash. Hmm. Opo. Nakahiram po ako doon sa dalawang yon. Kasi po kailangan ko rin po na mag-supply sa customer ko po. Kulang po yung puhunan ko. Nahihiya po ako sa supplier ko na masisira po ako dun sa sinabi kong petsa ng pagbabayad ko sa kanya. Kaya parang ginrab ko po yung opportunity na meron pong nag-text po sa akin through. Tapos may send po na link na i-click ko lang daw po doon. Yung loan ko po is 1,000. Makukuha ko po ng 900. Kaya sabi ko tamang-tama po. 100. Parang 100 lang po yung interest. Tapos kailangan ko po punan yung kulang ko kasi 5,000 po yung babayaran. Kaya naghanap po ako ng ibang mahihiraman. Isa Pero pa. pagka-click ko po kasi dun sa OLP na yon, may mga nag-pop up na po sa akin na na timeline. Parang ang daming, biglang dumami na po yung nag-o-offer na sabi, approve daw po ako sa ganito. Kahit hindi naman po ako Nag-a-apply. nag-a-apply pa. Opo. Oh. Ay sabi ko, meron na po mga nag-offer po ng ganoon. Ako naman po, yung time na yun, kailangan ko po talaga ng pera Pera. para hindi masira dun sa kausap ko. Ginab ko na po yun. Ang ganda po kasi ng mga offer, mga zero interest, ganun. Pero nung na po po nila yung pera, kung nagulat ako dun sa isa kasi sabi ko, nung nandun ako sa mall, bakit po ang laki ng bawal? Sabi ko, akala ko po ba yung Zero 3,000? interest. Oo. Opo. Kaso nung nila is parang almost 1,500, gano'n na lang po yung natira. Sabi ko, kung ganun po kalaki, kahit hindi na lang po muna ako mag-loan, sabi ko. Kaso hindi na daw, once na na daw po yung pera, hindi na daw po pwedeng ibalik. Opo. Kaya yun po yun, sir, nagsimula na po yun na parang hirap na po ako noon na, kasi nga 7 days. Nung una po, nako-cover ko pa po lahat yun, nababayaran ko po kasi nga talagang natatakot po ako na ma-delay. Pero nung nagtagal na po, yung hindi ko na po nakayanan siya dahil ang nangyari po, hahanap talaga ako ng itatapal, which is yung mga OLA po. Meron akong 2 OLA pinagkatiwalaan po, yung start loan at saka po yung pautang cash. Kasi po, ang ganda po ng offer nila. Sabi nila ay good for 3 months, zero interest daw po. Basta bayaran ko pa daw po. Parang nangyari, hiniram ko lang ng 3 days yung pera. Opo, kasi sabi, ang ganda po kasi ng offer. Sabi niya, basta po ibigay niyo before 3 p.m., ma-send ko daw po. I-approve daw po ako sa 15,000. Nako Meron na nga po silang isinend na sa M. Villar, para akong tanga dun sa M. Villar na nag-iintay ng pera. yung Padala. Opo, kasi sabi nila, okay, approve. Sabi ko, sigurado po ba kayo, ma'am? Kasi itong pera kong to, sabi ko, pangpuhunan ko po talaga yung hawak kong yun. Sabi ko, kung hindi niyo po ako i-approve nung sa 15, wag niyo na lang po kasi po, hindi ko pa napapakinabangan yung inutang ko kasi 3 days ko pa lang nahihiram. Sabi nila, pag po na-send nyo yan before 3 p.m., automatic po naka-ready. Totoo po ba yun? Parang talagang ina-assure ko sana kung totoo. Pero sabi po nila totoo daw. Pero nung nabayad ko na po yung pera, hindi ko na po sila ma-reach out. Nako Puro opo, ganun. Naiyak po ako nun kasi ang hawak ko po talaga noon pangpuhunan ko dahil may customer na naman ako kinabukasan na i-deliver. Sabi ko, nung nangyari, kasi yung pera, yung pinahiram nila, parang hindi ko pa napapakinabangan. Tapos ang laki pa nga, kalahati po yung kaltas sa 3,000. Manluloko talaga. Opo.
sobra pong panluloko. Kaya sabi ko, grabe, pinaka-grabe po yung naranasan ko yun sa start loan. Start loan. Tapos, opo, yun po yung pinaka-grabe din namang haras. Tapos sa lahat ng mga post ko bilang online seller, sinira po talaga nila ako kasi nga, Hayop nagko-comment talaga, po no? sila. Opo, sinisira. Nagko-comment sila dun sa mga post ko. Bilang online seller, sinira po nila yung mga pautang ko nga po na sa customer ko. Yung iba, hindi sila nagbayad sa akin kasi ang mga chat ba naman nila is ginamit ko daw pong contact kasi yung lahat ng nasa list ko po halos mga customer ko, mga sugi ko. Meron mga Nakuha nila pautang din lahat po. yun. Nakuha nila Opo. lahat yun. Yung private, Opo. ano yun eh, private details na yun eh. Opo. Kung tutuusin po, marami po talaga akong pautang, sir. Kasi nga po, bilang online seller, ayaw ko rin naman na masisira sa mga customer ko. Hindi ko ginagawa po yun yung ipapahiya sila. Siyempre, Hanggat maaari, inuunawa ko po sila. Tapos sabi ko, grabe yung nangyari sa akin. Meron nga pong isang agent na kinausap ko. Sa Kashmi naman po yun, Kashmi. Sabi ko, grabe naman po kayong magsalita. Hindi niyo po ba alam na may mga pautang din kami? Sabi ko, hanggat maaari, nagbibigay kami sa kapwa namin. Sabi ko, pero hindi ko po inaasahan na dahil sa pangangailangan ko, pagkakamali ko na which is hindi ko naman po alam na ganun pala ang kahihinatnan ko dun sa parang kung saan naging biktima po kami ng panloloko. Correct. Katulad po nun, yung ginawa po nilang yun na twice nila akong pinag-intay dun sa na ang ganda po nilang makipag-usap. Sabi nila, sure ma'am, opo, ganito, hindi po kami kagaya ng iba. Pero wala kang po. nakuha sa Lulier. Ano po yun, sir? Wala kang nakuha doon sa Lulier. Hindi sila nagpadala. Wala po talaga, wala po. Ay. Para po akong ewan dun. Nahihiya nga po ako dun sa dun sa mga teller kasi sabi ko, hindi, kasi ganito eh. Na-send ko na kasi yung bayad, sabi ko ganun. Ito na yung confirmation para ma-claim ko kasi hindi ko po ina-expect na ganun pala talaga sila. Tapos, dalawa po yun eh. Opo, na talagang naniwala ako sa offer nila. Sabi ko, Hindi grabe. talaga ibinigay. Hindi po. One time pa, ganito po sir, meron pa rin pala po akong isang experience. Kaya nga po nagkanda lubog-lubog ako sa kanilang mga ginawa eh. Para po magkakasabot sila. Kasi meron pa akong isang yung application po ay cash cow. Cash cow. Oh, nakita ko yun Opo. Ganito po naman yung experience ko. Na-double, yung pong payment ko. Kasi po yun eh. Na-send ko po yung transaction ko. Reference number ko dun sa previous, which is bayad na. Salit na ang i-enter ko po yung bagong yung previous yung na-send ko. Pero nag-okay po. Kaya ang nangyari, yung hindi ko alam na dumating pala po yung loan ko, pero nabayar, ang nangyari ang nai-punch ko yung kanilang number. Ang nangyari nun, sabi ko, baka pwede pong ibalik yun kasi bayad na po. Tapos ang nangyari po, kinuha lang din po nila. Parang alam niyo po yung tinubuan ako nang wala naman akong nahiram na pera. Ganun po yung nangyari. Talaga naman. Sobra po, ang dami ko pong experience. Kaya sabi ko, grabe, parang, sabi ko masamang magtanim ng galit sa kapwa o sa pero grabe po yung ginawa nila. So galit na galit ka na. Galit ka na. Opo. Alam niyo kung dumanas talaga sa 3 months po ako na free sa pagbebenta ko na sa halip na pinagkakaabalahan ko yung pagbebenta ko. Ang nangyari po kasi, one time, nagka-problema po ako sa GCash ko. Hindi po ako nakapagbayad on time. Isang beses lang po yun na pumali ako. Pero kung tutuusin, dun sa carry loan ko po, marami na rin silang kung saan tinubo. Kasi meron pong isang app na na loan, pero wala pang 7 days, binabalik ko. Kaso nga lang po nangyayari, sa kabila ko sa kabilang ko humihiram na app. One time po, nagka-problema po ako sa GCash ko. Yun na po yung simula na parang nawindang na yung buhay ko. Parang hindi ko na alam. Parang alam niyo po yung umiikot na po ako doon sa kumun. Parang pakiramdam na nahulog na sa kumunoy na hindi mo na alam na depressed ako. Pero Mia, gaano kalaki na? May utang ka pa ba?
Meron po, sir. Willing naman po ako talaga na maayos ko po. Kaso dun po sa nangyari, halos 3 months po talaga na Okay. hindi po ako nakabenta, hindi po Oo. ako Sige, Opo. ganito siguro, meron ka bang mga kasama dyan sa Dagupan na victims din ng OLA? Well, Wala kang- meron po pero ibang bayan po, Kalasyaw But, po. Meron na po akong 3 nakausap. Opo, Okay, sa pero Pangasinan. Nag-file ka na ba ng reklamo at any other Ang inaanak ko po ngayon, yung meron na po akong napanotaryo, yung para sa start loan po, naayos ko na po, at saka yung sa Kashmir. Inaano ko lang po kasi ang dami na po nila, tapos yung sa text, inaayos ko po kung paano ko i-segregate po yung mga text nila. Okay, Kung anong, para matrace ko po kung sino po yung ano. ganito ang gawin mo, makipag-coordinate ka with Perry, si Mr. Perfecto Bordalio, Opo. para matulungan ka kung paano gagawin yan, whether you're going to file yan sa Dagupan. Medyo malayo kasi sa amin yan eh. We do not have, hindi kami po pwede magpunta ngayon dyan. And then, pag-usapan ninyo ni Perry kung ano yung talagang dapat mapunta dyan, no? Hello po. Sorry po, naputol. Ay, naputol. Oo. Ngayon, okay na? Okay na? Opo. Sige, pag-usapan ninyo ni Perry, ni Mr. Perfect. Nanonood siya ngayon. Opo. Okay, Opo. para maganda yung takbo ng pagpa-file natin ng mga reklamo ng katulad yan, ha? Para ma-coordinate natin. Okay? Opo, maraming salamat po, sir. Tsaka po kay Sir Perfecto kasi nung nakita ko po yung group, nagkaroon po ako ng pag-asa, bumalik yung ano ko sa sarili, Yung sigla. kailangan kong lumaban. Kailangan lumaban tayo Opo. talaga. Kanina lang, Opo. sinasabi ko dito, hindi po pwede yung Opo. palagi na lang tayo umaasa sa Panginoong Diyos. Okay yun. Opo. Okay na umasa Opo. tayo, pero kailangan gampanan natin yung obligasyon natin Opo. sa sarili. Opo. Ha? Opo. Labanan natin itong mga tiwaling, mga luko-luko eh. Opo. Ha? Nakakaawa po kung marami pa silang maloloko. Oo nga. Ang dami pang maloloko. Sabihin mo nga doon sa, Opo, sa kasi- iba na yung mga hindi pa nag-a-apply, anong gagawin nila para hindi na mapasubo? Opo, nananawagan po ako sa inyo na kung hanggat maaari po, wag po kayong maniniwala, magtitiwala. Lahat po sila manloloko na papaasahin po kayo, tapos para hindi nyo na maranasan yung mga naranasan namin mga biktima. Sobrang-sobra po yung paninira nila. Hanggang ngayon, tuwing may trauma, may nervyos, pag may tatawag, akala mo, yan na naman yung mga magmumura, magsisigaw, ganun po. Para Alright. maiwasan po. Okay. Mia, thank you very much. Ha? Maraming salamat. Mag-coordinate ka with Maraming Mr. salamat Perfecto din po. Bordalio. Ha? Okay? Thank you po. God Sige. bless po. God bless. Salamat po. Good night. Opo. Alright po, Thank you si po. Ma'am Mia ho, ng Dagupan. Talaga naman, grabe ho talaga ho. Wala talaga puso na ito mga loan sharks na ito. Pati yung mga collector nila talaga, Pilipino ito mga ito eh. Pilipino ho eh. Hindi ko maintindihan bakit ganun na lang ang pagsik ng kanilang mga panluloko, demonyo. Isusumbong ko kayo kay June Samson eh. Parang June, magandang gabi sa iyo, partner. How are you? Si June Samson is monitoring the program right now. June, magandang gabi, padre, ha? Piping Aknar Fibat, ha? Sir Ben, ano po ang masasabi ninyo tungkol PDP laban na atin partido noon? Buhay pa ba ang tinatawag na prinsipyo na ating pinaglalaban? Nagtatanong lang, sir. Para sa akin, buhay na buhay pa. Sa akin, sa akin. Aywan ko, sa iyo, Piping. Buhay na buhay po ba ang prinsipyo? Buhayin natin yan. Buhayin natin yan. Huwag natin pababayaan na mawala ang prinsipyo ng partido. This is our future. This is the future of our country. We have to do something here. Huwag natin pabayaan na madali muli ng mga politiko na merong personal interest, hindi po pambayan. Ang partido PDP laban, pambayan dapat ito eh. Hindi po pang sarili. Piping, I'm sure
buhay pa ang prinsipyo sa iyo. Kasi alam ko nagtatanong ka na eh. Ha? Ipaglaban natin ang dapat natin ipaglaban. Okay? Jomay Maymar, sana po sir, makausap namin ang DENR para maparating namin ang ginawa ng pang-abuso ng tauhan ng DENR Forest Ranger sa Negros Oriental. Okay? I will try to get in touch with them. Ha? Susubukan ko kung buhay na yung ating kausap dito sa DENR. Ha? Hindi ko pala nakakausap ko ito. Kaya nagko-concentrate, nagpo-focus po ako dito sa DAR, Department of Agrarian Reform. Pero sa tingin ko nga, ang namimirwiso sa inyo Forest Ranger Kaya DENR ito. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para maiparating itong problema. Ha, Jomay? Okay? June Samson is watching. Good evening, Padre. Ha? I'm happy you're watching the program. Mel, kung naging mambabatas lang po sana ako, ang kauna-unahang batas na gagawin ko lahat ng mga nakagawa ng krimen, imbes na ipasok sa piitan, ipasok na lang sa seminaryo. O di ba? Kakaiba, tatamin. Ha, madam? Niloloko mo ako Malamang viral ako niyan worldwide kapag naisabatas iyan. Ha? Alam mo, Mel, hindi lahat ang mga nasa seminaryo ganyan din. Oh. Meron din po mga lumabas na talagang labas na. Wala na yung natutunan sa loob ng seminaryo. And this is what people are. Ganito ho talaga ang tao. Ha? Hindi mapapanatag sa isang katayuan lang. Naghahanap po ng kaluwagan ika nga. That kaluwagan could mean kaganda yung kayamanan or hindi yung kaluwagan ng kanyang kaisipan. Hindi kaluwagan ng kanyang buhay with his kapwa-tao. Kaluwagan para sa kanyang sarili. Naiiba ho yun. Sa tingin ng Panginoong Diyos, mukhang taliwas sa kagustuhan po ng ating Panginoong Diyos yan. I'm not saying na tama lahat itong sinasabi ko. But I'm trying to approximate what God, what the church is trying to tell us para maging mapanuto ho ang ating buhay. Sinisikap ko po na mailinya ho sa kagustuhan po ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga lang, siyempre ho, hindi naman ho natin maipipilit sa lahat ng tao sapagkat kanya-kanya ho tayo God created us with our own brains. God created us with our own hearts. Hindi ko alam kung anong pagkagawa ng puso, pero natitiyak ko sa inyo, nung ginawa ng Panginoong Diyos ang puso natin, matino yan. Pero nung lumaki ho tayo, yan ang hindi ko na alam. Yan ang hindi ko na alam. Okay? Beno, wala na tayong oras sa kabuuan po ng ating Your Honor, please. Wag po kayo mag-alala. We will maintindihan po natin ang plano ng Panginoong Diyos. Basta't manalig po tayo sa Kanya, magtiwala po sa Kanya, gawin po natin ang dapat natin gawin. Responsibilidad sa buhay po natin, sa ating pamilya. Huwag ninyong kalilimutan, meron tayong responsibilidad para sa ating inang bayan. Alright? Hanggang bukas po, sa ating Your Honor, please, alas 8 hanggang alas 10, sana i-like po ninyo, i-subscribe po ninyo at share ninyo ang ating programa. Mamaya, pupunta na ito sa YouTube channel ng BSCC. Pwede po niyong sundan doon na nyo i-like, and share, and subscribe din po. Okay? At huwag ninyong kalilimutan, meron tayong sariling YouTube channel po ngayon, Ben 5 po, hanapin po ninyo. Meron po ako mga tagubilin para sa mga biktima ng OLA po doon. Kung meron kayong mga katanungan, pwede po ninyong puntahan yung YouTube channel natin. Basta Ben 5 po, hanapin po ninyo. Okay? Bueno, mga kababayan, Ben 5 here.
saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Stand by for paring Doy del Castillo ngayon din po. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.